sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matindi nga ang pakikiusap ni Dara kay Madam Amelia na wag na lamang isiwalat ang katotohanan kay Jenny dahil sa pagnalaman ito ni Megan ay siguradong magagalit at magugulat ito sapagkat hindi sigurado matatanggap ni Megan ang katotohanan na may kapatid siya sa ama at ang pagtataksil din ng kanyang amang si Dio. Subalit lingid sa kaalaman ni Amelia na matagal nang alam ni Megan ang lahat at mas nauna pa nga itong nakaalam kesa sa kanya. Kaya naman dahil sa takot ni Amelia sa kung ano ang mararamdaman ng kanyang apong si Megan, ay mas pinili niyang manahimik at kumuha na lamang ng tamang panahon kung kailan niya ito sasabihin kay Jenny. Kaya naman nang makita ni Amelia si Jenny, ay hindi niya maiwasan na maawa rito sapagkat ipinagkait umano ni Dio ang buhay na para kay Jenny. Napayakap si Amelia at dito na hinaplos-haplos ang kanyang apo. Kaya naman sinabi agad nitong si Jenny na humihingi siya ng pasensya sa ginawa ng kanyang inang si Minchi. Ngunit ganun pa man ay sinabi ni Amelia na siya nga dapat ang humingi ng tawad dahil nagawa pa nga nitong magsalita ng kung ano-anong masasakit laban kay Minchi kahit alam nito na may pinagdadaanan pala ngayon ang pamilya nitong si Jenny. Bigla ngang dumating itong si Megan at napansin niya nga ang pagiging malapit ni Amelia kay Jenny. Kaya tinanong ni Megan kung ano ang ganap. Kaya agad nga ngayong nagulat itong si Amelia at umiwas na sa mga dapat niya sanang aaminin kay Jenny. Sa pag-alis nga nitong si Jenny, ay agad nga ngayong sinabi ni Megan na ayaw nito ang pakikipaglapit kay Jenny. Ayaw umano ni Megan na maagaw ang kanyang lola sapagkat lahat na lang ng meron si Megan ay inaagaw sa kanya ni Jenny. Ngunit paliwanag ni Amelia na walang anuman na makakaagaw sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito ay kumbinsido na si Megan na siguradong hindi na nga malalaman ni Jenny ang totoo kapag bantay sarado niya ang kanyang lola. Sa kabilang banda, dito na nga ngayon nagkakagulo ang lahat matapos ngang makita ni Baste itong si Karen. Si Karen na nagawa nga ng kaguluhan sa Funway Yumi. Kaya itinawag agad ito ni Baste sa kanyang ama. Mabilis na rumisponde sila Baste at dito nga nila inaresto si Karen. Dinala sa presinto. Kaya nang malaman ito ni Minchi ay agad na nga siyang dumiretso roon. Matindi ang galit ni Minchi. Lalo pa na naghihirap ngayon si Perry sa ginawa nga ni Karen na kaguluhan. Wala umanong kapatawaran ang ginawa ni Karen sapagkat nasira ang buhay ng lalaking minahal ni Minchi. Kaya naman pilit ngayong pinaamin si Karen kung bakit niya ito nagawa. Dahil lang sa tindi ng kanyang galit kay Jenny laban kay Megan ay nagawa nitong manggulo na para bang wala itong pinag-aralan. Mangiyak-ngiyak si Karen. Nais na nga ni Karen na magsalita dahil sa ginawa nga nitong si Dara ay para bang iniwan siya sa ere at wala siyang kalaban-laban. Habang itong si Megan, dali-dali ngang tinawagan ng ina niyang si Dara na kasalukuyang nasa pamamahay nila at wala ngang kaalam-alam na inaresto na pala itong si Karen. Sinabi nga ni Megan na para bang walang nagaganap sa kanyang nanay. Ibinalita kasi ni Megan na nahuli ng mga pulis ang kanyang inutusan sa fanmade ni Jenny. At siguradong kapag nagsalita yon ay tapos na ang lahat para sa kanilang mag-ina. At siguradong marami sa kanilang mga fans ang magagalit kapag nalaman ang ginawa nga nitong si Dara at oras na magsalita na rin itong si Karen. Kaya itong si Minchi ay galit na gusto ngang sumugod dito kay Karen dahil naiinis siya dito. Lalo pat hindi maganda ang kalagayan ngayon ni Perry sa kanyang operasyon.
Patuloy ang paghingi ng tawad ni Karen. Kaya dito na nga ba matutuldukan ni Karen ang lahat ng mga utos ni Dara dahil ramdam ni Karen na tila walang pakialam sa kanya si Dara. Kaya ano pa ang dahilan para saluin niya ang mga kasalanan na iniutos lamang sa kanya. Kaya dahil dito ay sasabihin nga nitong si Karen kay Minchi na may taong nag-utos sa kanya. Natakot lamang siya at dahil din sa kanyang kalagayan ay napilitan ngang gawin niya ito, subalit hindi niya kagustuhan ng lahat. Meron umanong taong nag-utos sa kanya na guluhin si Jenny para mag-trigger ito at masira ang imahe ng dalaga sa naturang fan-made. Gulat na gulat itong si Minchi at Jenny, kaya tinanong ni Jenny kung sino ang taong iyon. Magsasalita na sana itong si Karen nang may biglang ang abogadong lumapit at sinabing wala umanong sasabihin si Karen na kahit ano. Hintayin na lamang daw umano ang kanilang statement sa kanilang pagbabalik. Kaya naman si Karen ay naudlot ang mga sanay sasabihin niya, kaya sa huli ay wala pa ring nalaman si Minchi at Jenny. Ngunit dito nga susugurin ng palihim ni Jenny si Karen at itatanong niya kung sino nga ba talaga ang nagsalita at nag-utos na guluhin siya sa kanyang fan-made. Sinabi ngayon nitong si Karen na kilalang kilala lamang ng kanyang inang si Minchi ang nag-utos. Sa katunayan ay miyembro nga rin ito ng Rosabelas, kaya dito ay gumulong na ang ilusyon nitong si Jenny at naniniwala siya na baka si Dara nga ang may gawa nito. Malabo kasi ang kanyang ninang dahil mabait ito sa kanya at tanging si Dara lamang ang may galit sa kanyang inang si Minchi. Kaya sa pagkakataong ito ay mabubuhay ba ang galit ni Jenny kay Dara? At ano kaya ang gagawin ni Jenny oras na malaman nito na si Dara pala ang nag-utos at ang sitwasyon ng kanyang amang si Perry ay wala talagang may paglalagyan. Samantalang muntik-muntika na naman madisgrasya si Perry dahil inatake na naman ito ng allergy sa gamot na itinurok nga sa kanyang operasyon, kaya sasailalim na naman sa matinding ICU itong si Perry para masilip kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya at kung paano nga ba magagawa ng paraan na makarinig si Perry sa lalong madaling panahon.